Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. This is Rachel from ICAC Kuwait and welcome to Dream High Pinay. And so, for today's episode, sabihin tayong kasama, isa siya sa students dito sa ICAC, ongoing siyang estudyante dito sa ICAC. So, pakinggan natin kung ano ba yung mga insights niya, ano ba yung mga reasons niya, bakit siya nag-enroll dito sa ICAC. And so, ma'am, pakilala mo yung sarili mo sa lahat ng mga viewers natin. Hi po, ako po si Michelle parang Ventura. Enroll po ako dito, matagal na, kaya lang ngayon lang ako nagkataon na Pumunta. Okay. Yun, parang nagustuhan. Yes. Anong course yung in-enroll mo dito sa ICAC? Healthcare. Face-to-face ka or online? Face-to-face. Face-to-face. Yes. So, balik kailan ka nag-enroll, ma'am? I think last month. Last month. Yeah. So, paano mo siya naisipan na, ayan, mag-aral ka? Kasi syempre, di ba, pumunta tayo doon sa Kuwait para magtrabaho. So, ano yung reason mo? Bakit ka nakapag-enroll sa Health and Social Care? Unang-una, gusto kong mag-aral sa ibang bansa. Yes. Mag-migrate doon sa ibang Saka country. gusto ko rin. Ayan. So, paano naman, ma'am, yung buhay mo bilang isang OFW po? Okay naman. So, paano mo siya na-handle? Kasi syempre, nag-start ka last month sa Health and Social Care. So, paano mo siya na, kung kasi nasa process ka pa ng adjustment sa pag-aaral mo. So, ano yung unang, dinicide mo, kumbaga, ano yung unang ginawa mo para makapag-adjust ka unti-unti sa klase mo? Kailangan man talaga ng balance sa time. Saka siyempre may trabaho kami. Saka siyempre kailangan din siyempre may ginagastosan ka sa Pilipinas. Yes. Saka dito. Yeah. So, kailangan talaga natin na i-manage yung oras natin sa trabaho. And then, syempre kasi nga, yun nga, sabi mo, may mga ginagastusan tayo sa Pilipinas. Kasi nga, pumunta tayo para makapag-provide ng financial support sa family natin. So, ma'am, ilang taon ka na dito sa Kuwait po bilang isang OFW? Or ano ka na ba sa ibang country din? 7 years na po. Matagal na po. 7 years. Matagal na po kahit saan po. Okay. So, kung itututal mo siya, ilang years ka na bilang OFW po? I think 15 years. 15 years? Oh, grabe. So, sa tingin mo, ma'am, ano yung advantage na yun, nag-aaral ka, or may natapos ka, sa wala? Ano yung magiging? Siyempre, maganda naman yung may natapos ka. Saka pag may natapos ka, anytime na kung gusto mo kunyari sa pumunta sa Amerika, kailangan natin yung certification sa kanila. Yes. Hindi ka makakapasok doon na ganun-ganun na. Yes. Kasi once nag-apply kasi tayo ng trabaho, isa talaga tatanungin sa atin, ano yung qualifications mo? Ano ba yung mga skills mo? Ano ba yung mga certificate or diploma mo? Diba? So, bilang isang OFW, kailangan talaga natin na kumbaga mag-think ng actions para sa mga goals natin. Kasi nga, sabi ni Pablo Picasso, actions is the foundation key to all success. So, kailangan talaga natin mag-take actions para ma-achieve natin yung goal na gusto natin. Kumbaga, kung ano yung success na gusto natin, kailangan natin siyang simulan sa sarili natin para at least ma-fulfill natin yan. Diba? So, dito sa Dream High episode natin, sabi nga ni Ma'am kanina, kailangan bilang isang OFW, kailangan mong i-manage yung time mo. At the same time, kailangan mong kumbaga magiging ready or prepared ka na kung gusto mong mag-apply ng trabaho, especially kung gusto mong pumunta ng Canada, UK, or Australia, America, or saang bansa man around the world. So, kailangan mo mag-take actions, kailangan mo mag-decide na magkaroon ka ng panibagong qualifications to para sa pag-apply mo ng trabaho, especially ngayon is halos lahat talaga is nasa Canada na, sa UK, diba? Sa Poland, marami na tayong mga kababayan din sa Poland, sa Australia, so kailangan mo lang talaga na mag-take actions. Kaya, so, yun, ano yung magiging advice mo, ma'am, sa lahat ng mga OFW na ngayon is nanonood sa live natin? Ang mga advice ko lang naman, kung may mga free time kayo or may mga off kayo weekly, saka kung kaya naman ng budget niyo, subukan niyo. Walang masama. Saka anytime na pag nakagraduate kayo, saka may certification na kayo, kung gusto nyo pumunta sa ibang bansa, especially Europe, gano'n, pwede. Yes. Kasi lalo na dito sa Diploma in Health and Social Care natin, ma'am, or caregiver first, kasi ito is diploma siya. Kumbaga, internationally recognized yung diploma na inyong ma-receive. So, kahit saang bansa kayo mag-apply ng trabaho, is magagamit nyo po ninyo yan
Kasi nga, ang kailangan lang natin gawin after the course is ipa-apostle natin. Or kung sa kanamdaman tayo magpunta is kailangan lang natin siyang ipa-evaluate sa WIS. Kasi nai-evaluate siya sa WIS yung diploma natin. And ang advantage dito, kasi meron siyang units earned. So, yun yung kagandahan kaya nai-evaluate siya sa WIS. So, kailangan lang talaga natin na magpursige, kailangan lang talaga natin na magkaroon ng determination na makapagtapos ng pag-aaral. Kasi ito yung magiging natin stepping stone natin para ma-achieve natin yung goal natin. Diba? So, yun. May message ka ba sa lahat ng mga kababayan natin? Or ano ba yung may message ka ba sa family mo? Kasi syempre, batiin mo sila kasi live na Yan, live to. Sa mga, sa mga pamilya ko dyan sa Pilipinas, hi po. Yes. Saka sa anak ko, especially, baby, nandito si Mayong Mama. hapon sa inyong tanan, sa Mayong tanan nga nanaw, nagtanaw sa mga live na live diri sa ICSA Paik branch. Kasi marami tayong branch ng ICSA, meron tayong Mahabula branch, and meron din tayong ICSA UAE sa Dubai naman yun. Kita ko nga po sa Bahrain, sa Qatar, nakita ko. So, yun, ang dami ng branch ng ICAC. So, hello sa inyong tanan, sa mga nananood rin sa among live. Ayan, so, hopefully one day, kayo naman yung maka one-on-one interview. Pleasure, diba? Oo, kasi, hindi ko nakakala. oo, kasi, syempre, dito sa ICSA, sobrang proud namin talaga sa lahat ng mga students namin dito na, alam mo yung nag-take ng first step na para makapag-aral, makapagtapos ng kanilang pag-aaral, at lalo na kung hindi talaga siya tumigil sa pag-aaral. Kasi yung success niyo kasi is yun din yung success namin dito sa ICSA. So, kumbaga, sobrang proud kami talaga sa lahat ng mga OFW na hindi nila sinukuan yung pangarap nila. Kasi nagpunta tayo dito sa abroad para sa pangarap natin, sa pamilya natin. Pero wag natin kalimutan din sa sarili natin na meron din tayong mga pangarap para sa sarili natin. So, kailangan natin siyang tuparin para at least mas marami tayong matutulungan sa family natin, di ba? So, kailangan lang talaga natin siyang umpisahan. Kailangan talaga natin na mag-take ng actions para ma-achieve yung goal natin. Yes. And so, hopefully, one day, makakausap kita ulit dito is tapos ka na sa course mo. Hawak-hawak mo na yung diploma mo. Kasi, may plano po ako makukuha din ng level 4. Level 4, after ng level 3. Kasi kailangan ko ng kasi yung iba kasi, pag level lang, hindi kasi tanggap sa ibang Kasi yung level 3 natin is 60 units siya. So, usually talaga yung kailangan natin pag nagpunta tayo ng Canada or ibang bansa is at least 72 units. Kailangan ko. So, kailangan mo pang mag-proceed ng level 4. Pero after ng level 3 mo, matapos ka, pwede ka nang mag-graduate ulit. Tapos level 4, graduate ka ulit. Kasi, ang difference dito sa British curriculum, kasi every year level, nakaka-receive ka ng diploma. Sa atin kasi sa Pilipinas, once nag-aral tayo ng college, saka lang natin siya ma-receive yung diploma natin once tayo is natapos na. Pero dito, halimbawa, level 3, level 4, level 5, each level makaka-receive tayo ng diploma. So, to prove na, achievement natin yun. So, kumbaga, may time ka or may pagkakataon ka na mag-laderize. Kasi pwede ka mag-proceed ng level 3, level 4, level 5, until level 6. So, pag nasa level 6 ka na, yun na po is equivalent siya as bachelor's degree. Oh, may level 6 pa na. Pero yung level 6 is doon ka na mag-enroll sa university sa UK. Yung dito sa ICSA, hanggang level 5 tayo. Hanggang level 5. So, ang level 3 kasi is equivalent siya as senior high school. Ang level 4 is equivalent siya as first year college. So, ang level 6, yun, pag natapos mo yung level 6, equivalent na siya as bachelor's degree, graduate ka na. So, yun yung kagandahan dito sa British curriculum kasi each level makakatanggap ka ng diploma. Ayan, so maraming salamat po everyone sa panonood dito sa aming Dream High Pinay episode. At kasama ko si Ma'am Michelle Paramidora po. Yes, ako po muli si Miss Rachel ang nagsasabing ICSA is your partner in success. And so, para sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood ngayon sa live natin, kung gusto pong mag-inquire, message lamang po kayo sa aming WhatsApp number +965 9930250 or kaya mag-comment down below po kayo or mag-message kayo directly sa aming inbox po. Maraming salamat po and God bless everyone. See you sa aming next live.